may karamdaman naman ito, at ng pagkabuhay ng maguli ng mga patay. So alam na natin ito, di ba? At ng paghuhukom na walang hanggan. So yun. Ang importante sa panahon natin ngayon, yung 5 months tormention na kailangan malaman nito ng mga tao. Dahil isipin na lang natin yung 5 months tormention and under the rulership of Abaddon. Hindi nila alam Pero nakasulat sa Biblia. The only way na masanctify ang mga virgins, tandaan natin, is through the Word of God. Yung napapanahong turo, sabi ng Panginoon, sanctify them by your word. Your word is truth. Yun lang makakapagpalinis sa atin, mga anak. Dahil ang totoong nililinis doon ay hindi naman yung laman natin yung pagkataong loob, yung pananampalataya natin na kumakain ng mga banal na katuruan ng Panginoon. Doon tayo nalilinisan. Kaya nga, sa rapture, yung katawang lupang ito, hindi makakasama ito Papalitan muna yan. Diba? Kailangan ka munang palitan ng katawan. For this mortal body, ay hindi po karapat-dapat sa rapture ito. Itong flesh and blood na ito, di ba? Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So yan ang sinabi ni Pablo. So kailangan tayong malinisan. Kailangan tayong maging karapat-dapat. At may requirement na hinahanap ng Panginoon. Yun ay revelated oil. Kahit anong laki ng simbahan mo, kapag nagpaikot-ikot ka lang sa pasimulang aral, sabi ni Pablo, tumigil na sa pagsasalita ng mga unang simula ng aral ni Kristo. Hindi naman natin kinukondina sila dahil may kaligtasan di ba? Dahil yan ang pangako the just shall live by faith. Pero nasa season tayo na nag-iintay tayo sa pagbabalik ng bridegroom. Kailangan tayong ma-rapture. Kasi pag hindi tayo na-rapture, ang sagot kasi ng Panginoon dyan, di ba? I know you not. Masakit yun, di ba? Naglilingkod ka sa Panginoon, sumasamba ka, nagpupuri ka, lahat ginagawa mo. Pero pagharap mo sa Panginoon, ang sagot sa'yo, hindi kita nakikilala. Di ba? Kasi ang kabuuan ng pagka-Diyos ay ang kabuuan din ng kanyang salita. Kapag after ka lang sa pananampalataya, sa kaligtasan, nandun na yan Di ba? Nandun na sa iyo yung kaligtasan na yan Sabi nga, magsilaki tayo, magsilago tayo. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Yung pagbabago ng ugali natin at yung pagbabago ng kaisipan natin. Let this mind be in you, which was also in Christ. So, say amen. Yung kaisipan niya, napakalawak ng kaisipan ni Kristo. Hindi lang naman salvation yung binigay niya Ang dami niyang sinabi sa Biblia di ba? Pero ang mga denomination, sapat na sila sa yung mga ganon. At pinapalitan nila ng mga sarili nilang programa. Yun dapat programa ng Panginoon. Di ba? Mag-awitan na lang tayo, magkwentuhan na lang tayo, mag-testify na lang tayo. God is good all the time. All the time, God is good. Pero, hindi napapahalagahan yung higit na mahalaga Kaya yung voices of thunders na yan, hindi nila pinapahalagahan Bagamat hindi pa natin alam yan, pero yan ang ipapakita sa atin ng Panginoon, ipapaunawa sa atin para mapasama tayo sa pangakong pag-agaw na napakahalaga. Dahil yan ang kinabubuhayan natin Tama? Kasi kung dito tayo nabubuhay, okay, Martin Luther, the just shall live by faith. Wala ka namang antas dyan, ang lawak ng kapahayagan. Okay na tayo dyan, di ba? Tama? Mabuhay lang na may pananampalataya at may kabanalan. Ligtas ka na dyan. Huwag mo nang problemahin about the seals, about the thunders. Kasi hindi naman para sa atin yan, di ba? Pero kung para sa atin, dahil nabubuhay tayo sa huling panahon, kailangan yung tenga natin bukas.
Yung pangunawa natin, bukas yan. Kasi hahatol ang Panginoon kapag ang tao'y nagbaliwala. Shall we say amen? Hahatol ang Panginoon kapag binaliwala natin yung kanyang dealings sa bawat isa sa atin. Kaya nga, kapag ang dealing niya, the just shall live by faith, live a holy life, mabuhay ka dyan. Pero kung may mas malalim na dealing ang Panginoon, dahil ang kaalaman ay lalawig sa huling mga araw, tinig yan ng Panginoon eh. Yung paglawig ng aral, tinig ng Panginoon yan, na kapag binaliwala ng tao yan, sasabihin niya, masyado naman malalalim yan, tama na yan, ligtas na nga kami. Ibig sabihin, binaliwala mo ang tinig ng Panginoon. Dahil hindi lang nauukol sa kaligtasan. Marami siyang gustong buksan sa atin. Sabi nga ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayo napapagal at napipighati. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan at mag-aral kayo sa akin. Shall we say amen? Importante yung pag-aaral eh. Walang katapusan ng pag-aaral. Sangayon ba kayo? Hindi natatapos ang pag-aaral. Eh, minsan, talagang napanghihinaan tayo. Ako nga, minsan. Pero, kapag kami pinapakita naman ng Panginoon, nagiging kalakasan ko naman yon. Dahil kalakasan ko, at naniniwala naman ako at umaasa na magiging kalakasan din ninyo. So, say amen. At huwag niyong pabaliwalain, pinagpapauna ko na sa inyo at sa mga kapatiran pa na nandoon. Maaaring makarating sa kanila ang mensaheng ito. 5 months tormention. Pahihirapan ng tao sa loob ng 5 buwan. Yan ay sa paghahari. Sa panahon ng paghahari ng Antikristo. Amen. At napakalupit. Kung imagine natin, dahil yung demonyo sa langit, binagsak na sa lupa eh. At yung mga demonyo sa ilalim ng lupa, inakyat na sa sangkalupaan eh. Kung imagine natin yun, halos baliw na mga tao eh. So, say amen. Eh, kaya minsan nga may dumadaan dyan, nagsisigaw eh. Wala sa sarili eh. Gaano pa kaya? Nasa panahon pa tayo ng biyaya ngayon ha. Gaano pa kaya sa panahon na yan na wala na ang biyaya ng Diyos sa lupa? Diba? Talagang nakakatakot dahil ang masama ay magpapakasama pa. So kayo na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon, huwag nating sasayangin ito. Mga anak, dahil qualified kayo na maging bahagi ng kasintahan ni Kristo. Purihin ang Panginoon. So, salamat Brother Johnson at may nakita rin ako doon yung pale green sa ibang translation at pag greenish medyo siya may kalakip ng mga pagpapala, di ba? Kaya ngayon kung titignan natin yung Antikristo napakayaman di ba? Pwede ba ako yung kumunik na anak? Teka, ako na. Ayan, hindi lang ako nasanay dito. Connected na. Ayan. Hindi ko alam ang gagawin. Ayan. Ako na, anak. Wala ko ba? Start. Ayan. Start casting. Hello. Meron na? Ayan. Sige po. At purihin ng Panginoon. Sana ma-master ko ito para bumilis tayo.
Alam niyo, itong aklat ng pahayag, nakakatakot eh. Nasa panahon tayo ng pagpapahayag ng Panginoon, ano? Nakakatakot kasi sabi nga dito, ayan, for I witness to everyone hearing the words of the prophecy of this book, the book of Revelation, ano? Kasi singular book lang ito, di ba? If anyone adds to them, Elohim shall add to him the plagues that are written in this book. Nakakatakot, ano? Diba? And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, yung pinag-aaralan na natin ngayon, yung mga prophecy ang napapanahon, Elohim shall take away his part from the book of life and out of the set apart city which are written in this book. Aalisan ng bahagi kapag ikaw ay nag-alis o nagbawas ng mga bagay. Ano? So, say amen? Kaya, malaking kasalanan ng mga translators na mali eh. Di ba? Kagaya ng mga nababalitaan natin about King James, talagang may mga kailangan baguhin, Brother Johnson eh, di ba? At bahagi yan ng paglago natin sa Panginoon. Tama? Bahagi yon ng paglaki ng tao. Kaya, patuloy tayo. Magpatuloy tayo, mga anak. So, maraming tumitingin, ito hindi makakita. Maraming bumabasa, hindi naman makaunawa. Kaya nangyayari, ano? Diba? Dahil sa biyaya pa rin ng Panginoon eh. Kapag ikaw ay binayaan ng Panginoon, kahit hindi ka nag-aral, yung pinakamahirap pag-aralan, yun ang ibubuksan ng Panginoon para sa iyo. Sabi sa amen? Hindi ba siya ang taas ng karunungan dito o pinag-aralan? Kailangan ay kinahabagan ka. Biniyayaan ka ng makapangyarihan sa lahat. At kapag ganon, lalakad ka ng may karunungan. Lalakad ka ng may revelasyon at iingatan mo ang sarili mo, papahalagaan ang mga salita. Purihin ang Panginoon. At bago po ako magtuloy-tuloy, manalangin po tayo, mga anak. Amang banal na nasa langit, muli kaming nagpapasalamat sapagkat narito bawat isa, yung mga hinirang Panginoon upang magmana ng iyong mga pangako. Amang banal, pakalinisin mo kami ng iyong mga salita. Ang salita mo ay katotohanan. Naway tulungan mo kami upang kami magsilago sa karunungan at kaalaman sapagkat ito ang inire-require mo, Panginoon. Napahalagahan namin ang bawat kasulatang ito sapagkat ang salita mo ay katotohanan, ang salita mo ay buhay. Nawa ang mga salitang ito na aming pagkain, Panginoon, ay magpalaki ng pagkataong loob, Panginoon. At maging karapat dapat kami sa mga pangako. O Panginoon, salamat sa panibagong araw at tunay na ikaw ay dumidinig ng aming dasal at panalangin. Sa oras na ito, pakumbaba mo aming mga puso. Patawarin mo kami sa aming mga sala at mga pagkukulang. Naway muli kang kumilos sa aming kalagitnaan, namang banal at pakabanalin mo araw na ito. Sa pangalan ni Yahushua, ang banal ni Israel, ito po'y aming samdalangin. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. So napaka-crucial itong Book of Revelation. Mga tumanda na dito, mga anak, sa pananampalatayang ito. Kung kailan yung mga nagsitanda, yung pang
nagkalihis-lihis ang mga turo eh. Experience ko yan, mga anak. Experience ko yan. Dahil nung nagtatrabaho ko, no, kwento ko lang ito, expect ko, nandun na sila eh. Kasi ako, nasa paghahanap buhay eh. Ang aking lang ginagawa ay mag-research lang na mag-research. Expect ko, napakalayo na nila. Pero nung nag-retired ako, binalikan ko yung mga sinasabi ng propeta eh. At yung mga itinuturo na ng mga end-time believer na ito. Sabi ko, bakit gano'n? Napakalihis. Totoo sinasabi ko, bakit napakalihis? Isa na dito, yung sinasabi nila lagi na the Revelation 10:7 is William Marion Branham. Hindi po. Hindi siya ang Revelation 10:7. Siya mismo ang nagsabi na hindi ako yan, kundi yan ay yung anghel na bumababa na galing sa langit. Na siyang lumalagay sa likuran ko. So, malaking ano yun eh. Malaking impact yun, mga anak. Kasi kung siya yung Revelation 10:7, at pang-expect natin, di ba? Hindi mo na kailangan ng fivefold ministry, Brother Johnson. Hindi mo na kailangan ng thunders. Bumalik ka na lang sa spoken words. Tama? Na-inimprentan lang, nakapakakapal eh. Meron nga doon sa Pampanga, binibit-bit yung napakakapal na libro eh. Pero kamukat-mukat mo, wala na intindihan. So, salamat sa Panginoon dahil kapag kinahabagan ka, bubuksan ang iyong pag-uunawa. Purihin ang Panginoon. So, dito po tayo mag-aaral, mga anak. No? Isa napakahalagang bagay ito. Tapos na tayo doon sa about Revelation 10:7 kasi ilang panahon po na itinuturo yan. No? Balikan nyo na lang. Ano? Kung hindi ninyo na ano to, balikan na lamang ninyo para umabante po tayo mga anak. Akibabahagi sa inyo ay wala pa akong pamagat kasi sa dami ng bersikulo mga anak hindi ko alam kung ano ipapamagat ko dito. Ang importante ay bigyan natin ng pagkakilala ang Ama at ang kanyang bugtong na anak. May kaugnayan pa rin sa Godhead, pero sa pagkakataong ito ay patungkol sa pangalan nung dalawa. Para maipakita lang natin sa mga end-time believers na naniniwala na si Kristo, siya na rin yung Ama, siya na rin yung anak, ano? Amen? So dito, unahin natin tong versikulong ito na napakahalaga, no? Ayan po, sundan po ninyo ako, no? Sabi dito, he who overcomes, I shall make him a supporting post in the dwelling place of my Elohim. Ito po'y sulat sa ika-6 na iglesia, no? So, ibig sabihin, dito tayo nabubuhay kasi sa Laodicean Church Age Pero patungkol yan dito sa Laodicean Church, sa Philadelphian Church Age. Pero yan ay sasakop sa atin, ano? Kasi pangalan ng Almighty to at pangalan ng ating Redeemer. Sino daw magtagumpay? Sabi dito, no? I shall make him a supporting post in the dwelling place of my Elohim. Yung dwelling place na ito, mga anak, ano? Alam natin, ang Panginoon Diyos ay mananahan sa bawat isa sa atin, ano? Walang iba. Ito po yung tinawag na New Jerusalem na bumababa galing sa langit. So, walang iba kundi ang mga mananampalataya. Sila ang dwelling place ng makapangyarihan sa lahat, si Elohim. At ang nangungusap dito, tandaan natin, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Sangayon kayo? Para maintindihan lang natin. At sabi niya, he who overcomes, I shall make him a supporting post in the dwelling place of my Elohim. And he shall by no means go out, and I shall write on him the name of my Elohim.
Meron palang kinikilalang makapangyarihan sa lahat si Kristo. Shall we say amen? And the name of the city of my Elohim. Ito nga po, yung city na ito, yung banal na siyudad, o ito na, sinagot na niya pala dito. The name of the city of my Elohim, the renewed Jerusalem. Yung New Jerusalem, sa King James Version. Taon na po ito. Kabuuan po ito ng mga mananampalataya ng ating Panginoon Diyos, which comes down out of heaven from my Elohim, and my renewed name. Sabi niya dito, I shall write on him the name of my Elohim. Ipapakita niya, ipapaalam niya kung ano ang pangalan ng ating makapangyarihan Diyos. Tama? At ang Diyos, tandaan natin, hindi siya nagpapalit ng pangalan. Shall we say amen? Hindi siya nagpapalit ng pangalan. Kundi, ito'y naduduktungan lamang ng bawat katangian niya. Ano? Amen? Naduduktungan lamang ng katangian niya. Halimbawa, sabi ng mga awit, His name is Yah. Diba? Tapos naduduktungan lang yon ng Shua because of redemption. Meaning, Yah becomes Savior. Amen? At yung pangalan na yan na Yahushua, gusto kong liwanagin sa inyo, yan ang totoong pangalan ng Ama. Kasi yung bugtong na anak ay sabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Anong ibig niya sabihin doon? Ibig sabihin, ibinigay pansamantala sa kanya through redemption yung pangalan ng Ama. His name is Yah. Shua means Savior or salvation. Shall we say amen? Kaya nga sabi niya, I have come in my Father's name. Hindi siya naparito sa talagang di ba sa literal, di ba? Pag pinanganak ka, papangalanan ka ng nanay mo, di ba? May sarili kang pangalan, tama? Pero si Kristo, binigyan siya ng pangalan ng higit na mataas sa lahat ng pangalan. At sa pangalan na yan, ang lahat ng nilalang ay luluhod sa pangalan. Tindihin natin, sa pangalan, Kailangan mapagbantay kayo sa pangalan. Sa pangalan, sa pangalan. At makikita natin dito, ang tinutukoy ng Panginoon dito sa Revelation chapter 3 verse 12 ay bahagi ng eternidad. Amen? He who overcomes, I shall make him a supporting post in the dwelling place of my Elohim. Yung dwelling place, sabi dito, ito ay syudad na tinawag renewed Jerusalem. Hindi na yung Jerusalem ngayon na hinati sa Muslim at Israel nations ngayon, di ba? Hati sila. Hindi na yan. Kundi ito yung spiritual Jerusalem na hinahanap ni Amang Abraham. Bagong Jerusalem na hindi gawa sa kamay ng tao, kundi kamay ng Diyos ang gumawa. Sa mga mananampalataya po ito. Bumaba, sabi pa dito, galing sa langit, buhat sa makapangyarihan sa lahat. At sabi niya, and my renewed name. Bakit kailangan magpalit siya ng pangalan? Sabagat sa pangalan na yan ay pinupuri na siya ng mga tao at kinilalan siya ng mga tao. Shall we say amen? Di ba tayo nagtatanong, bakit kailangan palitan ng pangalan niya?
Dahil yung pangalan na yan ay hindi talaga sa kanya yan. Kundi pangalan ng Ama yan, pansamantala, dahil sa pagtubos, ibinigay ang pangalan na yan sa bugtong na anak na siyang wangis at larawan ng makapangyarihan sa lahat. Kaya pagdating ng eternidad, sabi niya, meron siyang bagong pangalan. Tama. Kaya nga sabi niya, naparito siya para ipakilala ang pangalan ng Ama, naparito siya para ipangaral ang salita ng Ama, naparito siya para ganapin ang mga gawa ng Ama. At ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, Emmanuel. Tama. Ano ang ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. Ang problema lang dahil doon sa King James Version. Sabi sa Amen. Naintindihan ba natin? Dahil ang ginamit ng King James Version ay galing sa Greek name na Jesus. Pagan name. Sorry Kailangan kasi lumago tayo di ba? Jesus. But the original is Yahushua. Sabi say amen. So ginamit yon ng King James. Alam niyo ang history ng King James. Mag-research kayo. Ayoko magsalita pa ngayon, pero kayo na mag-research patungkol sa King James. Kaya nga, nung naglitawan ng maraming translations, ay sinikap natin na i-correct yung mga error ng King James. Kailangan yan paglago natin yan. So yan ang patnubay ng ating Panginoon. Tama? Dahil ang version ng King James, yung kanilang pananampalataya, base sa katuruan na iminulat ni Constantine the Great, which is Trinity. Triune God. Amen? Doon na nanggaling yun sa kaharian na yun. Eto. Pale horse. Nagkukunwari. Nakaputing kabayo. Tama? Dito na ang gagaling yung katuruan hanggang sa ngayon na Trinity doctrine. Shall we say amen? Turo yan ni Constantine. Dinala ng King James Version sa pangunguna ng Haring King James nung i-translate nila ito sa kanilang version na English. At dinala sa panahon natin ngayon yung naging wala pang letter J nung araw I-search ninyo, yung letter J, limitaw lang yan kung di ako nagkamali. 14th century, o 15th, So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-apply yung letter J sa pangalan niya. Kaya nga gumagamit tayo kung ano ang Hebrew word. Hebrew alphabet. Yun ang ginagamit ng mga Israelita patungkol sa Redeemer. Kaya lang, hindi nila matanggap na ito'y kanilang Redeemer, Hindi pa ngayon. Tama? Maliban na dumating ang 2 propeta sa Israel at magpakita ng mga tanda. Ngayon, hindi natin masisi yung iba, Iba, sinasabi nila, si Jesus ang Ama. Si Jesus ang Ama. Ngayon, kung pupuntahan natin, yung pangalan, kung nasa isip natin ang pangalan niya ay Jesus din, isipin mo, tama naman, di ba? Kasi pangalan niya ay Jesus di ba? Amen? I have come in my Father's name. But literally, yung bata na yan, may tatay siya. Amen? Kaya pinagpipilitan ng isang, ewan ko kung manggagawa ba yun, na yung anak ay siya rin yung ama. Dahil sa translation,
So ito. Ayan, salamat. Isaiah 9:6. For a child is born unto us. Sa ano naman, sa King James, unto us a child is born, di ba? Nasundan niya. So dito muna tayo. Ayan. For a child is born unto us. A son is given unto us. So kung titignan natin ito at uunawain, mga anak, mga kapatid ko, pag sinabing a child is born unto us, a son is given, may nagbigay pala ng bata, no? Ha? May nagbigay. At yung bata na yan, nang lumaki, lumalago sa kaalaman, di ba? At meron siyang pinapanalanginan na tinatawag niyang ama. So malabo naman na maging ama yung bata, ano? So, basahin natin. And the rule is on his shoulder. And his name, yung pangalan ng bata, is called Wonder or Wonderful, Counselor, Strong. L means Elohim, Father of Continuity, Prince of Peace. Sabi pa sa King James, his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Pero hindi ito tumutungkol directly doon sa bata, kundi doon sa pangalan ng batang isisilang. Shall we say amen? Ha? His name, sabi po dito. Yung pangalan na yan na higit na mataas sa lahat ng pangalan. Yan po ay pangalan ng makapangyarihan sa lahat. Pangalan po yun ng tatay niya. Ng tatay ni Kristo. Shall we say amen? Naintindihan natin? Kaya nga sabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking ama at hindi ninyo ako matanggap. Ha? Pangalan ng ama pala yung ginagamit na niya. His name is called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Amen. Ang pangalan na higit na mataas sa lahat ng pangalan, na kay Kristo pala yun. Kaya nga pag tinanong ka, ano sa inyo si Kristo? Ano sa inyo si Jesus? Ang hirap sagutin di ba? Kasi yung pangalan niya, pangalan ng Ama yun Tama? Ha? Yung mali nga lang ang pagkakagamit ng King James. Dapat doon, Yahushua. Mamaya makikita nyo kung bakit gano'n. Isa-isayin natin, Sa dami ng bersikulo, isa-isayin na lang natin, Ito. Who has gone up to the heavens? Proverbs chapter 30, verse 4 yun. Who has gone up to the heavens and come down, who has gathered the wind in his fist, who has bound the waters in a garment. Mga tanong ito. Who established all the ends of the earth? What is his name? Ang gumawa ng mga bagay na yan, walang iba kundi ang ating makapangyarihan sa lahat. Tama? Ang tatay ng ating Panginoong Jesucristo. Tama? Yung Creator. Ang tinutukoy po doon. Who established all the ends of the earth. What is his name? Yun ngayon ang tanong. Kaya pala may mga ganyang kasulatan, nagtatanong What is his name? And what is his son's name? If you know it, sige nga. May malawak kayong unawa.
Yan ang tanong na iniiwan sa atin ngayon. What is His name? And what is His Son's name? Yung pangalan ng Ama, hindi babaguhin. Hallelujah. 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 Shall we say amen? Pero yung bugtong na anak, dahil hiniram niya yung pangalan ng Ama, pagdating ng eternidad, may bago siyang pangalan. Naintindihan natin? So yun ang purpose. Sabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking Ama at hindi ninyo ako tinatanggap. Ayan na pala ang pangalan na yan na higit na mataas sa lahat ng pangalan na dapat kilalanin at dapat luhuran yung pangalan na yon. His name is Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Nandoon na sa pangalan na yon. Dahil pangalan ng Ama, yung dala-dala niyang pangalan. Kailangan maintindihan natin ito. Dahil nagtatanong, yung sumulat ng kawikaan, kung sino man ito. What is His name? And what is His Son's name? If you know it, kung masasabi mo. So yun, kailangan may pahayag ka. Kailangan may naintindihan ka. Lalo na't nabubuhay tayo sa panahon ng karunungan. Napakarunong na ng tao di ba? Kapag hindi ka sumabay dyan, lack of revelated oil, maiiwan ka sa rapture. Ano sabi dito? I have revealed your name to the man whom you gave me out of the world. Si Kristo po ito sa kanyang pananalangin. Bago siya dalhin doon sa krus ng Kalbaryo. I have revealed, sabi niya, tapos na, Ama, pinahayag ko na, pinakilala ko na yung pangalan mo sa mga tao. They were yours and you gave them to me and they have guarded your word. Ayan, nagbabantay ba tayo sa salita? Kasi pagka nagbasa tayo, pag anong-ganon lang, inahangin yan Kaya mabagal ko magbasa no? Amen? Kailangan lahat ng terminology, babantayan mo para pumako sa kaisipan natin yan. Yan ang revelasyon. Now they have come to know that all you gave to me is from you. So lahat pala ng bagay na kay Kristo isang pinagmumula magiging pangalan niya. Because the words which you gave to me, I have given to them, and they have received them, and I have truly known that I came forth from you, and they believe that you sent me. Pareho lang sila ng pangalan. Amen. Kaya sabi ng isang tao, si Jesus ang Ama. Tapos amen. Kung halimbawa, kung sa King James Version pa tayo, tama naman, di ba? Kasi I have come in my Father's name Tama. Ang problema, magpapalit ng pangalan ang Kristo. Kaya kapag yung versikulo na yan, minsan natanong ako, brother, ano sa'yo si Kristo? Hindi naman ako kasali sa usapan ninyo, sinasali nyo ako di sige, ito sagot ko. Sinagot ko, diretso na. He is the image of the invisible God, the firstborn among every creatures. That lang yung dinugtong ko. Wala naman Diyos na firstborn May Diyos bang firstborn? May Diyos bang panganay? Wala Sa Kanya nanggagaling ang panganay. Tama? The firstborn among every creatures through His resurrection. He is the image and likeness of the invisible God. Makikita natin ang Ama
sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil yan ang plano ng Panginoon Diyos di ba? Sabi niya, let us make man in our image and after our likeness. Sinong kausap niya? Walang iba kundi yung mga anghel, Tama ba? Kasi yung mga anghel, pinauna na ng Panginoon yan, para magbantay ng kanyang ililikhain at mga nilikha na. Amen? Para mga laga. Sa kasamaang palad, meron palang Satanas doon, Amen? Meron palang masamang loob po doon at siyang masisisi nito sa lahi ng sangkatauhan kung bakit tayo nahulog, dahil dinaya niya yung babae. At yan, nagsimula, lahat tayo nagsasuffer, mga anak, mga kapatid ko. Amen. Ayan. I have come in my Father's name, and you do not receive me. If another comes in his own name, him you would receive. Kapag kami may tao, pinaniniwalaan ng tao. Pero yung nagsasalita ng katotohanan, hindi mapaniwalaan ng tao. Tama? Ganyan ang tao. Mga anak. Ayan. Psalms chapter 68 verse 4. Ayan. Sing to Elohim, sing praises to His name. Napaka-importante ng pangalan So, say amen. Kasi yung pagpupuri mo, ilalakip mo kailangan yung tamang pangalan na iyong sinasamba. Kasi kapag ka mali, bagay ang Panginoon ay mapagpasensya sa panahon ng kamangmangan, ano sa palagay mo? Lalo't ikaw ay nabubuhay, nahayag na ang mga bagay at i-reject mo. Ba'y parurusahan ka ng Panginoon. Mabuti kung sa panahon ng kamangmangan ay pinipikit niya lamang yung kanyang mga mata, nagpapasensya siya. Shall we say amen? Pero dahil tayo na sa panahon na lumago na ang kaalaman, ang dami na nagsishare ng katotohanan sa Biblia Ang dami ng mga versions. Ang dami na nagre-research. Tumaas na ang antas ng karunungan. Kapag natulog ka pa dyan, sarili mo na, masisisi mo dyan. So, say amen. Knowledge shall increase. Totoo yun. Sabi pa dito, sing to Elohim, sing praises to His name, raise up a highway for Him who rides through the deserts by His name, Yah. Mga kapatid, yung tetragrammaton na hindi mabasa, yan ang interpretasyon doon, Yah. Totoo yan. Kasi ang Israel naghahaleluya. Sa kanila galing yan Tumawid yan hanggang church ages. Ginamit yan, salita na yan, at hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya lang, dahil may iba-ibang versions na ang ginamit ay Yahweh. Yung iba naman ay Jehovah. Yung iba naman ay Yahweh, Yahuwah. Pero dapat ang tignan natin dito ay yung hindi nawala. Yun nagtuloy-tuloy. At yan ay nasa salitang Hallelujah. Shall we say amen? Nandoon na yung the name above all name. Ito, tama yung nag-translate nito. By His name, Yah, and exalt before Him. Praise the Lord.
So siya yung matapang nag-interpreta, di ba? Amen? Kaya lang pagdating ng King James, instead na iya, Y, ang ginamit naman ay J. Amen. Yan ang problema ng King James eh. Yan. Ephesians chapter 3 verse 15. From whom all fatherhood in the heavens and earth is named. Sa kanya kumukuha lang pangalan. In order that He might give you, according to the riches of His esteem, by power to be strengthened in the inner man through His Spirit. Doktong ko lang to, that the Messiah might dwell in your hearts through belief, having become rooted and grounded in love. So yan, sa 15, doon tayo dumiin, From whom all the fatherhood in the heavens and earth is named. So Mikael, ano ibig sabihin ng Mikael? One who is like God. El, kinuha yan yung sa salitang Elohim. Amen? Shall we say amen? Doon kinuha yon. The one who is like God. Si Gabriel. Kaya kumukuha ng pangalan. Si Kristo, actually kinuha niya dahil siya po'y Redeemer, yung pangalan na higit sa mataas na pangalan, yan ang ipinagkaloob sa kanya. But hindi ito aabot sa eternidad. Ulitin ko lang, dahil magpapalit siya ng pangalan sapagkat ang ibig sabihin lang yan ay tinatang over niya ang kanyang kapangyarihan pabalik sa Ama. Shall we say amen? Amen. Pagkatapos ng 1,000 years na yan, mga anak, isosurrender niya yung paghahari niya. Kasama tayo. At ano si Kristo? He is the image of the invisible God. Wala lang kailangan pagharian dun eh. Lahat kasi ay nagpa-subject niya sa kaharian o sa espiritu na makapangyarihan sa lahat. At ang mangyayari po doon, ang trabaho natin doon, mga laga sa mga ipapanganak pa. Mangangalaga tayo doon. May gagawin tayo. Para tayo mga anghel. Hindi ba't yung mga anghel nangangalaga sa atin yan, di ba? Ang tinawag silang ministering spirits. Para magabayan tayo sa katotohanan. Revelation chapter 1 verse 1. Shall we say amen? Sino nagpatotoo kay John? Ng Book of Revelation, isang anghel. Tama. At yung anghel na yan, si Mikael, gumamit ng pangalan din ng Ama. Alam niyo na ba yun? Kaya nga pangalan niya one who is like God. Amen. Kumukuha ng pangalan ang lahat ng nilalang sa langit at sa lupa. So ito, Revelation chapter 19 verse 6. And I heard as the voice of a great crowd, as the sound of many waters. Mga tao po yan, na nagpupuri.
tulad lang maraming tubig. And as the sound of mighty thunders, saying, Hallelujah, 96 AD. So, say amen. Hindi nakaligtaan ni Juan, naisulat pa, no? Grace aids to the Gentiles na yan, tama? So, ibig sabihin, galing sa Israel, dinadala ngayon ng mga hintil through the book of Revelation, tama? Amen. Saying hallelujah, yan, yung church ages na yan, dadalhin nila yan. Yung salitang hallelujah. Tama? Sabi sa amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, kinikwento ko, di ba? Bata pa ako sa simbahan ng Katolisismo sa Paco Catholic. So, Paco Catholic School. Doon ako nagsisimba nung araw, nung ako bata pa. Naintindihan ko lang nun salitang hallelujah Pag tayo na, kaawit tayo. Hindi ko rin maintindihan kung ano yung sinabi kasi Latin Naabutan nyo ba yon? Na nagmimisa yung mga pare, hindi nyo maintindihan? Naabutan nyo yun? Sino nakaabot? Ako lang yata. Amen? Pag yung pare, si Coronel Ramos, ganun, Hindi nyo inabot yun, ano? Hindi ko maintindihan. Doon yung panahon na yun. Ngayon, pagka nagtayuan lang doon, aawit, maintindihan mo lang doon yung hallelujah. Tapos, amen. Pag kami tumayo, tayuan na rin. Tayo daw. Pag kami umupo, upuan na rin. Hindi naman maintindihan yung sinasabi ng pare Tama. Paano ka lalago sa kaalaman yan? Wala kang matututunan. Ang ginagamit ay Latin sa panahon na yan ng aking nanay. Wala kang maintindihan doon. Nagsasalita yung pares, kalahating oras o 15 minutes. Wala ka talagang maintindihan doon. Amen. Pag may nag-amen na isa, sasabihin naman ng chorus, Amen. So, gaya-gaya na lang. Amen. Gaya-gaya ang labas. Kaya mga tao, walang natutunan nadaya ng Katolisismo. Kaya kailangan tayong lumago sa kaalaman, mga anak. Kailangan tayong matuto kay Kristo. Sabi niya, mag-aral kayo sa akin. Hallelujah! Ang ibig sabihin pala niyan praise ye, hallelujah, purihin siya. Yun ang pangalan talaga niya. Yung tetragrammaton na hindi maintindihan, ang bigkas doon ay Sabi nila, short form of Yahweh. Hindi, binigkas na nga Hindi na short form yun. Yun na mismo. At hindi rin Jehovah. Dahil nag-insert sila doon ng vowel. Ginamit pa yung letter J na wala naman letter J nung araw sa panahon ng mga alagad. So, say amen. Walang letter J sa panahon na yan. Let us be glad and rejoice and give Him praise. So, ayun, napakahalaga sa mga inaawit natin na pagpupuri, yung salitang hallelujah, mga anak. For the marriage of the Lamb has come, and His wife, may kasalan, prepared herself. Ayun. Kailangan talaga gawin natin ito, mga anak. Huwag tayo magpapaiwan, di ba? His wife. Sino yung wife? Kayo. Mga kasintahan ni Kristo. And to her it was given to be dressed in fine linen. Bibihisan tayo. Clean and bright. For the fine linen, ayun pala ibig sabihin ng fine linen, no? Fine linen is the righteousness of the set apart ones. Sa ibang version, the fine linen is the righteous acts of the saints. So, ibig sabihin, may pagbabago sa buhay ng isang tao. Sangayon kayo?
Shall we say amen? Kasi kung walang pagbabago sa buhay mo, nabubuhay ka, tulad pa rin sa dati, yung ginagawa mo ng yung luma mong pagkatao, nakakilala ka sa Panginoon, tumanda ka na sa Panginoon, ay ganoon pa rin, pabahingin natin yung awa. Habang bukas pang habag ng Panginoon. Napakahirap maparusahan, mga anak. Lake of fire. Hindi tayo nananakot kasi katotohanan yan eh. Hindi naman tayo ang nag-imbento ng Biblia eh. Hindi naman tayo ang sumulot ng Biblia eh. Ang Panginoon mismo ang nagsabi, yung ayaw sa Kanya ay papanagutin sa dagat-dagatang apoy. So we say amen. At ang mabigat pa niyan, bago ka dalhin sa dagat-dagatang apoy, kung nabubuhay ka sa panahong ito, isasalang ka pa doon sa 5 months tormention eh. So we say amen. Tapos magre-reject. Kailangan labanan natin ang sarili natin. Ito yung kalaban natin, Ito. Tignan niyo yung mga katawan ninyo. Yan ang kalaban nyo. Kaya nga sabi ng Panginoon, flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Ito. Na-insert na kasi yung kasalanan dito eh. Kapag ka hindi mo dinisiplina ang sarili mo, mabibigo ka sa pangako ng Panginoon. Kung nagpapatuloy ka pa sa kasalanan, pagsisihan mo yan. Pagsisihan yan. Kung hindi pa totally surrendered ang buhay natin, kailangan ay suriin natin ang ating mga sarili. May pagbabago sa buhay ng isang tunay na ipinanganak na muli. Hindi ko naman sinasabing hindi na magkakamali, Nature niya yung magkamali eh. Pero kapag pinagsisihan mo ang mga kasalanan mo, bukas ang habag. Bukas ang biyaya ng Panginoon. So, say amen. Tao lang ang matigas ang ulo talaga eh. Kung ano yung pinagbabawal, yun ang gusto eh. Tapos amen. Matakot tayo sa Panginoon. Matakot tayo sa Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Magiging marunong ka para sa sarili mo. Mailalayo mo ang sarili mo sa kapahamakan. Shall we say amen? Pagpapalain ka ng Panginoon. Ilalakad ka sa tamang direksyon. Aalisin sa iyo yung pagkabagabag, yung takot, yung pag-aalinlangan. Aalisin sa iyo yan. Pagsisiya mo ang mga kasalanan mo. At lilinisin ka ng Panginoon yung pagkataong loob kapag ka ito'y pinapakain mo ng pagkaing makalangit. Sanctify them by your word. Your word is truth. Kahit anong paglilinis ng tao kung ang doktrinang kinakain niya wrong doctrine hindi siya masasanctified. Hindi siya malilinisan. So say amen. Dahil ang nagkikerry ng banal na espiritu na siyang apoy na tumutupok ng kasalanan, ang nagkikerry niyan walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, these words are spirit
And they are life. Buhay pala ito. Espiritu pala ito. Tama. Ito pala yung lumilinis ng ating pagkatao. Kahit anong gawin ng tao eh. Kung wala ang salita ng Diyos sa buhay niya, useless ang lahat. Dahil ang salita ng Panginoon, diyan darating ang pananampalataya. Bibigyan ka ng pananampalataya. Yan ay yung kaligtasan. Amen? Yan ay yung kaligtasan. At hindi lang natatapos doon sa kaligtasan. Kailangan kang magpakabanal. Amen? Without holiness, no man can see the Lord. Ha? Pagharap mo sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon, ang lalim ng pahayag mo, ang dami mo naintindihan eh. Lumakad ka ba ng may kabanalan? So yun ang magiging tanong ngayon. Diba? Ang lawak ka na. Ang lalim ng tinuro sa amin eh. Ang tanong naman ganito eh. Lumakad ka ba ng may kabanalan? Without holiness, no man can see the Lord. Doon ka naman hahatulan ngayon. Shall we say amen? Ha? May faith ka nga. Naglinis ka ba? Nagpakabanal ka ba? So yun ang tanong ngayon. Kaya napakarunong ng Panginoon eh. Hindi natin pwedeng maisahan ng Panginoon na sasabihin natin, okay, bautismado ako. Ligtas na ako, may pananampalataya ako eh. Darating ang panahon, ang mga berhen kakatok. Panginoon, pagbuksan mo kami. Pero ang isasagot niya, hindi ko kayo nakikilala. Habang may panahon, mga anak, alam natin kung saan tayo nagkakasala eh. Kung saan tayo nahuhulog sa silo ng diablo. Alam natin yan eh. Tama. At hindi tayo masaya doon, di ba? Amen? Agad natin pinagsisisihan yon. Na dapat naman para hindi tayo managot sa buhay na ito. Alam ng Panginoon ang kahinaan natin at hinihintay niya yung pagpapakumbaba natin. At kapag tayo nasumpungan ng pagpapakumbaba, handa siyang magpatawad sa lahat ng ating kasalanan. Siya na nasumpungan ng kasalanan, idalangin siya sa Panginoon at siya bibigyan ng buhay. Pero bago ka dumulog sa Panginoon, sabi, magpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Amen? Magpahayagan. Para pag nanalangin ka, para doon sa isa, pakikinggan ka. Tama? Para doon sa nagkasala, pakikinggan ka. Minsan yun dapat nananalangin nasa kung saan may sales pa naman ngayon sa SM o kung saang shopping center, no? Bigyan natin ng halagang buhay. Mas mahalagang buhay kaysa mga dinadamit natin Mas mahalagang buhay kaysa doon sa may matitipid tayo. Tapos amen. Sales ngayon kaya dito muna ako, shopping muna sa SM. Sayang naman 10%, 50%. Seek ye first the kingdom of God. Dahil mas malaking discount ang ibibigay ng Panginoon kapag inuna natin siya. Saan ba kayo? Amen. Mayaman ang Panginoon, mga anak. Huwag tayo mababahala. Basta, una siya sa buhay natin. Hindi niya tayo pagkukulangin. Kasi kahit anong yaman mo, kung binigyan ka ng sakit na hindi gumagaling,
Ang bigat ng problema mo. So, say amen. Yung may-ari ng ABS-CBN yung amo namin hinatulan na ng doktor, mamamatay ka na. Sobrang yaman, walang nagawa yung kayamanan niya, naghihintay na lang siya ng kamatayan niya. Amen. Kaya nag-abot lang kami noon. 1 taon lang halos. Kasi yung pala, may cancer na pala. Yung panahon na yan, employed na ako sa kanila. Kaya galit na galit yan. Pag may naninigarilyo sa opisina, naamoy niya Galit na galit yan sa mga naninigarilyo. Kasi yun na naging dahilan. Kaya siya nagkaroon ng sakit. Sa verse 5, chapter 19, Revelation chapter 19, verse 4, and a voice came from the throne saying, Praise our Elohim. So yun, nagpupuri sa mga kapangyarihan sa lahat. All you, His servants, and those who fear Him, both small and great. And I heard as the voice of a great crowd, as the sound of many waters, and as the sound of the mighty thunder, saying, Hallelujah! For Yah El Shaddai reigns. So yun yung tetragrama doon. Ang basa dyan ay Yah. His name is Yah. Yeshua means Savior. Doon nabuo ang pangalang ibinigay sa ating tagapagligtas. Yahushua, our Messiah. Let us be glad and rejoice and give Him praise. Napakahalaga ng pagpupuri natin di ba? Kailangan tamang pangalan ang ginagamit. So, say amen. Mamaya makikita nyo, kailangan ang tamang pangalan. Babaguhin niya ng Panginoon. Makikita nyo mamaya. Bigyan nyo lang ako ng panahon. For the marriage of the Lamb is come, and his wife, tinawag na dito, wife, prepared herself. So, dito pa lamang sa lupa ay tinawag ka ng wife, di ba? Yan ay kung handa ka na. Sanctified ka na by the word. Shall we say amen? Praise the Lord. Tingnan muna natin itong dark ages, Itong panahong ito. So ito, sa church age ito, Sa Ephesian church age. So ibig sabihin, mula sa Jerusalem, tumalon na sa Ephesian church age. Pag sinabi mong Ephesian church age, grace age to the Gentiles. Tama? Amen? Gentile church age na ito. Yung model church. From 53 AD to 170 AD. Tignan nyo kung ano ang kahalagaan ng pangalan. And you have been bearing up and have endurance and have labored for my name's sake and have not become weary. Mahalaga ba ang pangalan? Kasi kung sasamba ka sa Panginoon, kailangan may pangalan kang ginagamit. May personal name siya. Tama. Kasi kung, hindi, bahala na kay Baal. O kung sino man may pangalan niya, kung anong pangalan lang gamitin natin, bahala na. Baka, sasabihin natin, total, Diyos din naman yan Kailangan may tamang pangalan na ginagamit. Sa Revelation chapter 2, verse 13. So, anong age ito? Nasa Pergamos na. Asan ang Pergamos? Ito, Pergamian Church Age.
Year 312 to 606 na. Oh, yung panahon na yan, yung condition na yan ng Pergamian Church Age. I know your works and where you dwell, where the throne of Satan is. O ba? Pergamian Church Age. Mga anak, nakaluklok daw si Satanas sa trono. Amen? Ha? Kasi ang Biblia, binago na eh. Trinity na ang pagkakilala nila sa Panginoon Diyos. Nicene Council, mga anak. I know your works and where you dwell, where the throne of Satan is, and you hold fast to my name. Meron pa rin ng hawakan sa kanyang pangalan. Shall we say amen? Meron pa rin ng hawakan dito. Yung nga lang, nandoon ang trono ni Satanas. And you hold fast to my name and did not deny the belief in me, even in the days in which Antipas was my trustworthy witness, who was killed near you where Satan dwells. Ayan, dito. Dumidilim na, padilim na ng padilim, mga kapatid. Kaya nagkaroon ng Reformation period dito. Sa panahon ni Martin Luther, ang problema, sa panahon na yan, dala pa rin nila yung Trinitarian doctrine. Amen. Ibig sabihin, mali pa rin ang pagkakilala. Pero yung pangalan na yon, ginagamit pa rin nila sa pagpupuri. Tama? Amen. Kaya ngayon ang dinatnan ko eh. Nung ako'y bata pa eh, sa simbahan na yun, ng Catholicism eh. Hallelujah lang ang natatandaan ko talaga eh. Dahil lahat ng sinasabi ng pare, Latin, hindi na maintindihan. Madilim na. Amen. Madilim na, mga anak. Revelation 3:4. Bagamat nagdilim dyan, tingnan nyo ang Diyos ay napakabuti. No? Nevertheless, you have a few names in Sardis who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, because they are worthy. So pagdating dito, sa panahon ni Martin Luther, meron na lamang few names eh. Naintindihan natin? Kakaunti na lang ang halos may lumalakad ng tuwid sa panahon na yan. Kaya nga napakadilim, di ba? Tingnan niyo to, napakadilim panahon ng Luther. Kaya kailangan ng Reformation period dito para ibalik tayo sa liwanag. Tama? Pero yung pangalan ng Panginoon umabot dito. Tama? Amen. Praise the Lord. Hindi niya ibibigay ang kaluwalhatian niya sa iba. Micah chapter 6 verse 9. The voice, yung tetragrammaton, Yah po ang basa doon, The voice of Yah cries to the city, and let sound wisdom see your name. Napakahalaga ng pangalan, di ba? Let sound wisdom see your name. Amen? Pag may wisdom ka, malalaman mo, makikilala mo ang pangalan. Tama? Kaya nga nagtatanong siya, di ba kanina? Kung sino ang gumawa ng mga bagay na yan, kung nalalaman mo, ano ang kanyang pangalan, at anong pangalan ng kanyang anak. Nagtatanong na nga doon eh. Kung may wisdom ka,
And let some wisdom see your name, hear the rod, and him who appointed it. Tuloy lang natin, mga anak. Ito, Hebrews chapter 4, verse 8. Ito, no? Sabi dito, or if Yehoshua, ito Yehoshua naman ang ginamit niya dito, no? But later on, yung una yun, no, inalis, no? For if Yehoshua had given them rest, he would not have spoken of another day after that. So Yehoshua yung ginamit dito, no? Yehoshua or Yahushua. Si Yoshua ang tinutukoy dyan sa lumang tipan, mga anak, ano? Ngayon, tignan natin sa pagkakatagalog. So, dito tayo. Hebrews 4:8, ano? Ito. Chapter 4, verse 8. Sabi dito, for if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? Ngayon, ang tutukan lang natin dito, Jesus ang ginamit, di ba? Ng King James. Amen? Ngayon, pagdating sa Tagalog, ang ginamit nung translator ay Josue. Amen? So, ibig sabihin, yung pangalang Jesus at si Josue ng lumang tipan ay magkapangalan. Amen? Naging depende na lang yan sa translators. Amen? Si Joshua ay siya ring si Yahushua. So, say amen. Si Joshua ay siya ring si Joshua. Acts chapter 7 verse 45. Which also our fathers that came after brought in with Jesus into the possession of the Gentiles, whom God drave out before the face of our fathers unto the days of David. Kwento ito, no? Doon sa lumang tipan, no? Sa Tagalog, na yaoy pinasok din ang ating mga magulang sa kapanahonang ukol na kasama si Josue. So yung Jesus dito, pag tinagalog, Josue. So say amen. So ibig sabihin may problema ang translators. Tama? Yon. Kaya kailangan natin yung tamang
pagta-translate dahil napakahalaga ng sacred name ng ating makapangyarihan sa lahat. Amen. So yan. Kasi sa pangalang Jesus, hindi ka makakapag-hallelujah eh. Diba? Kasi hindi mo maiduduktong yung pangalan ng Ama doon sa Jesus eh. His name is Yah. Diba? Kaya nga kumukuha ng pangalan ang lahat ng nilalang sa langit at sa lupa. Sila Isaiah, sila Micaiah, sila Jeremiah. Sa kanya kumukuha ng pangalan eh. Psalm 72 verse 17. Let His name be forever. His name continue before the sun, and let them bless themselves in Him. Let all nations call Him blessed. So yung kahalagaan ng pangalan, let His name be forever. His name continue before the sun. So magtutuloy-tuloy yun, yung pangalan na yon. Tulad ng araw, ano? Yan. And there is no deliverance in anyone else, for there is no other name under the heaven given among men by which we need to be saved. So isang pangalan lang talaga na kailangan maligtas ang tao Amen. Yung banal na pangalan na yan. So ito pa. Hosea chapter 2 verse 16. Sa dami mga anak, ano? Madami talaga Sabi dito, and it shall be in that day, declare Yah, that you call me my husband, and no longer call me my Baal. Dumating pala sa punto, mga anak, na ang mga mananampalataya, tinawag siya sa maling pangalan. Tingnan mo, sabi niya, no longer call me Baal. In that day, ang tinutukoy pa ng Panginoon dito, in that day, dito. May panahon para makilala ang tama niyang pangalan. In that day, declare siya that you call me my husband. Dito yon. And no longer call me Baal. So, ibig sabihin, meron ng mga mananampalataya na tinatawag siya sa maling pangalan. Ang sabi sa 17, and I shall remove the names of the Baals from her mouth. Ayun, iba-iba kasi yung pinangalan sa kanya sa panahon natin ngayon And they shall no more be remembered by their name. So napakabuti ng Panginoon kasi hindi niya tinignan Tama. Dahil nakarating sila sa presensya ng Panginoon di ba? Bagaman tumawag sila sa pangalan ni Baal, pero sabi niya, hindi na kayo tatawag sa akin dahil ibibigay ko na yung tamang lengguwahe para sa aking pangalan. I shall remove the names of Baals from her mouth. So yun, aalisin lang yun. And they shall no more be remembered by their name. And in that day shall I make a covenant for them with the beasts of the field, and with the birds of the heavens, and with the creeping creatures of the ground. When bow and sword and battle
I break from the earth, and I shall make them lie down in safety. So wala nang gera. Tama. Ano yan? Ang tinutukoy na panahon na yan dito sa millennium. Shall we say amen? Sa 19, and I shall take you as a bride unto me. So kung titignan natin, napakabuti ng Panginoon dahil ang pagkakamali nando sa verse 16, di ba? Tama. Pero pagdating dito sa 19, kasama pala sila sa bride. Sabi sa amen. Kaya hindi natin masisi kung kasalanan ng translator to. Sabi sa amen. Amen. Hindi naman kailangan mag-aaral ka ng Hebreo para maligtas ka. Kailangan sumampalataya ka sa Redeemer. Yun ang dealings, di ba? At kung nalalaman mo ang tama, kailangan gawin mo. Tama. Ang nakaalam ng tama pero hindi ginagawa ay kasalanan yan. Kailangan habang may pagkakataon na binigyan tayo na matuto sa Kanya, gawin natin. Bahagi yan ng paglago. Bahagi ng paglaki ng tao yan. Shall we say amen? I shall take you as a bride. Ang galing ng pangako, di ba? Shall we say amen? Ay, kasama pa rin sa bride. Sabihin na natin, panahon ni Brother Jackson. Yun pa rin ang ginamit ng name Panahon ni Brother Branham, yun pa rin naman ang ginamit di ba? Kasi may kasalanan niya. Din translator. Amen. Pero sa panahon natin ngayon, sabi nga ni Brother Johnson, lumalawig ng kaalaman at karunungan Amen. Kaya napakaraming translator at naitatama nila kung ano man dapat itama. Purihin ang Panginoon. Siguro sa susunod na lang yung iba mga anak, I shall take you as a bride unto me forever, and take you as a bride unto me in righteousness and in right ruling, magahari, and loving commitment and compassion. And I shall take you as a bride unto me in trustworthiness, and you shall know, Shall we say hallelujah? Ibig sabihin, nagpupuri ka sa pangalan ng makapangyarihan sa lahat. So, ang punto dito, ang Ama hindi nagpalit ng pangalan. Pansinin po ninyo, basahin ko, And he who overcomes, I shall make him a supporting post in the dwelling place of my Elohim, and he shall by no means go out, and I shall write on him the name of my Elohim, and the name of the city of my Elohim, the renewed Jerusalem, which comes down out of the heaven from my Elohim. Si Kristo, maliwanag dito, siya nagsasalita dito, meron siyang Diyos. Merong may kapangyarihan sa lahat, At sabi niya dito, and my renewed name. Sabi niya, I shall write on him the name of my Elohim. Ibig sabihin, hindi nagpalit ng pangalan ng Elohim. Tama? Hindi siya nagpalit. Pero si Kristo, sabi niya, which comes down out of heaven from my Elohim, and my renewed name. Ipapaalam yung bago niyang pangalan. Pangalan ng anak yan, di ba? Anong tanong kanina? Ano yung tanong? Sabi doon sa awit, ako iyong nalalaman, ano ang pangalan? Sino nakatanda? Ito. Sabi doon,
Who has gone up to the heavens and come down? Who has gathered the wind in his fist? Who has bound the waters in a garment? Who established all the ends of the earth? What is his name? And what is his son's name? If you know it. Shall we say, praise the Lord? Kung nalalaman mo kung ano yung kanyang pangalan, sige nga, ipahayag mo. Kung may revelasyon ka, iyon ang ibig sabihin ng sumulat nito, mga anak. Amen? Kaya yung tinuturo ng tao na yan, na yung ama ay hindi ng anak, sa pangalan, may tama. Shall we say amen? Pero sa kanilang nature, God is the creator of all things, while the Son is the image of the invisible God, the firstborn among every creature. So yan ang maliwanag, mga anak, mga kapatid. I hope na nakadagdag po ito sa ating kaalaman. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin. Amang banal na nasa langit, tunay na kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan.